Tumuko sa pulisya ang driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Hindi naman sumipot sa hearing si De Castro. Balitang hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mag-aalauna ng hapon na dumating ang pamilya Camilon sa Batangas City Hall of Justice. Ikalawang pagdinig na ito kaugnay ng pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Naroon din ang abogado ni Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine. Nagpasa sila ng counter affidavit pero wala si De Castro. Hindi nakadalaw si Major De Castro because of a fever. But the filing of the counter affidavit was filed properly. Legal naman yun, pumirma siya sa ibang prosecutor. The next preliminary investigation is on January 17, 1:30, same time. Hindi siya required pumunta actually. Ang required lang pumunta are those who will execute a reply affidavit. Wala siyang paninindigan bilang isang lalaki na napakadali lang sa kanya na hindi niya kami puntahan, hindi niya kami siputin, ni hindi niya iniisip kung ano ba ang pakiramdam ng kagaya namin. Na inaasahan siya na sa kanya manggagaling, sa kanya magmumula kung ano ba talaga. Dumating din ang abogado ni Jeffrey Magpantay, ang driver bodyguard ni De Castro, na itinuturo ng mga saksi na nagmamando sa nagbubuhat umano sa duguang katawan ni Catherine at inilipat sa isang SUV. Hindi na sila naghain ng counter affidavit dahil mag-aalas 11 ng umaga nang i-turnover siya mismo ng kanyang asawa sa Balayan Police Station. Tumanggi munang humarap sa media si Magpantay pero ayon sa hepe ng Balayan Police, gusto niya pong dito maging available po siya just in case may kailangan po sa kanya yung in the course of the hearing. Magpo-provide na po kami ng pagtitigilan po niya pero hindi po siya po technically na pwede po namin siyang i-detain dahil wala pa naman po talaga po siyang lumalabas na warrant of arrest. Umaasa si Rose na sa pagsuko ni Magpantay, mabibigyang linaw ang pagkawala ng anak. Puno pa rin daw siya ng pag-asa na makikita at makakasama pa rin niya ang pinakamamahal na anak. Man ang pag-aalaala ko bilang ina, yun iiwinawala ko dahil ako'y sa Panginoon naasa. Sobrang halos kung susuko ka talagang ikakamatay mo yung sakit at hirap na mararamdaman yung nararamdaman bilang ina. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.